Anyong Becky! Day off na naman nga. At samahan nyo kami ni Kapudi mag-swimming for today's video. And of course, kasama si Bito. Nang walang nagawa nung sinundo namin sa bahay niya. Sumakay muna nga kami ng bus para magpunta ng Daiso. Bibili nga muna kami ng swimming caps. At requirements daw yun para makapasok. Kagigising nga lang ng mga Becky. At as usual, naggalor kagabi. Kagigising nga lang namin lahat at wala nang ligo-ligo. At binigla ang sundo na namin si Bito. Andito na nga kami sa Daiso. One of my happiest place here in Korea. Ewan ko ba't enjoy ako pag pumapasok ako dito. Yung tipong wala naman ako kailangang bilhin. Pero paglabas ko yung napakaraming bit-bit. Napakamura naman kasi at ang dami mong pwedeng bilhin. Pero this time nagmamadali kami. At yung swimming caps lang ang habol namin. Shoota Becky, ayun nga't out of stocks pa daw. Kaya naman sumakay na kami ng taxi. At nakiusap na lang kami dun sa may taxi driver. Naihinto at dadaan muna ako dun sa parang Daiso. Labla! Ayun nga at buti meron dito. Yan na nga lang ang available kaya wala na akong choice. Tumatakbo na nga ako that time sa pagmamadali. Paano naman nakakahiya dun sa taxi driver at nag-aantay sa amin. Kasi naman naka-illegal parking. Shoota Becky, para ako nasa paligsahan ng marathon. Wala pa nga yatang 2 minutes nakabalik na ako agad. Biglaan nga lang tong lakad namin. At medyo maaga ako nagising that time. Halos pag day off ko nga gabi na ako gumigising. Alas 4 na nga ng hapon yan. At yes, at maaga pa sa akin. Hanggang 5:30 nga lang yung outdoor swimming pool. Kaya naman kami nag-taxi. At wala pang ang kain ng mga Becky. Nagkape at nag-toothbrush lang. Tapos lumarga na. Andito na nga kami sa Hanggang River. Kitang-kita yung Lotte Tower. Almost 30 minutes nga yung binahe namin. At nandito na kami sa Tucson Resort Station ng subway. Kung hindi ka naman nga nagmamadali, napaka-accessible na to sa may subway. Pag-exit mo lang maglalakad ka ng konti. At nandito ka na sa may entrance. Nung June 23 nga nag-start. At hanggang August 20, 9 a.m. to 6 p.m. Araw-araw. Ayan nga at bumibili na ako ng ticket namin. Semyo nga ang sabi ko. Or 3 person. Napakamura nga lang ng entrance dito, Becky. 8 no? Or 5,000 sa Korean won. 210 naman sa Philippine pesos. Pagpasok nga namin, ibinigay ko rin doon sa nagbabantay. Kinuha lang yung nasa dulo at pinapasok na rin kami. Magpo 4:30 na nga that time. Ibig sabihin meron na lang kaming isang oras para magbabad at ma-enjoy yung swimming pool. Outdoor nga dito yung mga shower at magkasama na yung babae at lalaki. Pero don't worry, magkahiwalay naman yung dressing room ng lalaki at babae. Yun nga lang walang pambeki. Nanda Tarakshil nga yung nakalagay. Ang ibig sabihin men's locker room. Bawal na nga sana dito mag-video Becky. Dahil dito ginaganap yung lato-lato challenge. Tasakto lang na walang tao at nagbibihis kaya ako nakapag-video. Dito mo nga pwede ilagay yung mga gamit mo. Kailangan mo lang ng Obegon or yung 500 coins ng Korean. 20 pesos nga lang yun. At pang buong maghapon na. Every year nga rin kami nagpupunta rito. Bukod sa malapit, napakamura ng entrance. At pwede ka nga rin magbaon dito ng pagkain or ng merienda. Ang saddest part lang, bawal ang alak. Perfect nga at wala nang masyadong tao. Unlike nung peak nung summer, wala ka talaga mapapwestuhan, Becky. Excited na nga kami mag-swimming. Napakainit pa nga rin dito sa Korea. Dagdagan mo pa ng hangover. Pero enjoy naman. Labla! Ayun nga at lumusong na kami sa tubig. Akala mo namang kalaliman, Becky. Pambata at hanggang tuhod mo lang yan. Ayan nga si Bito at ayaw pang lumublo. Halatang takot sa tubig. In-enjoy na nga namin yung natitira naming oras. Ang sarap nga magbabad lalo kung may hangover. Labla! Kitang-kita pa nga dito yung train ng subway. Pero shoota, Becky, wala pa kaming 20 minutes, pinapaahon na agad lahat. Doon pala merong shunong shigan. Yung resting time. Saan ka naman nakakita na napagod na swimming pool? Bakit kailangan magpahinga? Yun nga daw at merong 30 minutes na resting time. Kaya naman naisipan na lang namin magmerienda. Marami nga nagtitinda rito sa loob. Merong mga barbecue at kung ano-ano pa. May mga fried chicken, corn dog, slurpee at mga prutas. At yung odeng nga yung napili namin kainin. Or yung fish cake na favorite ni Kapudi. Wala pa nga kaming breakfast at lunch yan ni Bito. Magla-light merienda nga lang kami. Dahil babawi kami ng bongga sa dinner mamaya. Abangan nyo. Meron nga rin pala ditong tokpoki, nilagang itlog at nung sundae or yung Korean blood sausage. Isa nga lang to sa mga public swimming pool dito sa Seoul or sa Hanggang River. I-post mo na lang kung gusto mo makita.
At ayun nga yung mga list ng public outdoor swimming pool. I-google mo na lang, Becky. Kailang balik na nga kami dito every year. At ngayon lang namin na-explore yung part na to para makipakita sa inyo. Children's playground nga yata to at puro pang bata. Inflatables at may slide. Perfect naman talaga to pag may kasama kang chikiting. At siguradong mag-e-enjoy. Yun nga lang meron ditong additional na bayad. At depende sa activities na gagawin mo. Meron nga rin pala ditong parang mini forest. At pwede ka dito, Becky, mag-camping. Bring your own tent nga lang. At least may instant cottage ka. Ayun nga at natapos na yung resting time. Kaya naman susugod at lulusob na naman kami sa swimming pool. At 1 oras na nga lang yung natitira para naman masulit at ma-enjoy. Wala na nga rin masyadong tao that time. At mga nag-uwian na rin siguro. Sinulit na nga namin yung natitirang oras. At nag-enjoy ng mag-swimming. Nakita ko pa nga tong cute na Korean na batang to. Bumati pa nga at nag-anyo nga sa'yo pa siya. Iba nga talaga dito sa Korea. Malayong malayo sa Pilipinas. Buti nga merong mga ganitong public swimming pool na napaka-accessible. At hindi mo na kailangan lumayo o bumiyahe pa ng malayo at gumastos ng malaki makapag-swimming lang. Kailan nga kaya magkakaroon ng ganito sa Pilipinas? Love. Andito na nga kami sa part na pinakamalalim ng swimming pool. At tanaw na tanaw nga dito yung Han River o yung Hangang Park. Kaya naman sobrang ganda talaga ng view. Kaya naman makakapag-relax ka talaga at mag-e-enjoy. Hindi naman puro trabaho lang, Becky. Yun nga at napatingala ako sa langit. At na-amaze ako dun sa reflection ng sunset dun sa ulap. Napakaganda nga ng weather. Hindi na mainit. At perfect talaga mag-swimming. Maraming salamat nga po pala sa mga sumusuporta sa akin. Becky na pinapanood talaga yung mga vlogs at videos ko. Hina-heart at sinishare pa. Maraming salamat at na-appreciate ko talaga. Sabi ko nga dati, libangan ko lang to at nag-i-enjoy ako. At in the future, mababalikan yung mga moment na ganito. Magpa 5:30 na nga, Becky. Kaya naman maga na. Tapos na at kailangan ng umahon ng lahat. Kahit naman sa sandaling oras, nasulit at nag-enjoy naman kami. Umahon na nga kami at bumalik sa may locker para kunin yung towel at makapag-shower na rin. Shoot, Becky, sa pagmamadali nga hindi kami nakapagdala ng sabon at shampoo. Hanggang dito na nga lang yung video. Marami naglalato-lato challenge sa loob. Charot! After nga namin makapag-shower at magbihis, lumabas na rin kami ng resort. Lahat nga ng tao naglalabasan na rin that time. Naisipan pa nga muna namin maglakad sa may park. Pumunta at lumapit dun mismo sa may Hangang River. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung view. Nakita ko na naman nga itong bike lane na ito. Na-miss ko talaga mag-bike. Tapos na ang summer pero si Becky hindi pa nakakapag-bike. Tanaw na tanaw pa nga rin dito yung Lotte Tower. Tapos may mga bangka pwede mong i-rent. Tulad nung sa Baguio sa Burnham Park. Totoong barko nga yung structure ng mga tindahan dito. Ang totoo sa 7-Eleven lang talaga naman ang pakay para bumili ng inumin. At nung nakabili na nga kami nagdesisyon na rin kaming umuwi. Nasulit na naman ang 1 araw na day off. May masayang memoryng naganap. Babay na nga. Pero bago matapos ang vlog na to, samahan nyo muna kami mag-subway pa uwi. At dahil gutom ang mga Becky, kahit sino naman pagkatapos mag-swimming, paniguradong gutom na gutom yan. Dito nga sa Tucson Park Station, babiyahihin natin pabalik ng Itaewon. At samahan nyo kaming puntahan Philippine restaurant ni Tita Lily o yung Lilis Inasal na nakapwesto malapit sa Philippine Embassy. Ayun nga yung barkong kaninang pinuntahan natin, at Becky. Kitang-kita mula dito sa subway. Napakalinis naman talaga ng ilog nila at walang amoy. After nga ng medyo mahabang biyahe at ng ilang transfer, nandito na kami sa Samjakji Station. Ito ang station na pinakamalapit sa Philippine Embassy. At shoota, Becky, tignan nyo naman, station pa lang yan. Akala mo nasa loob ka ng mall. Mga tindahan na lang ang kulang. Talaga naman napakaganda ng mga structure ng subway nila dito sa Korea. Mapapawaw ka na lang talaga sa ganda. Sana magawa rin to ng Pilipinas. Ayun nga at nakapag-exit na kami sa labas ng station. At nagdesisyon na lang din kami na lakarin papunta dun sa may restaurant. Mas lalong nagutom pa nga ang mga Becky. Pero love pa rin. Kitang-kita nga rin dito ang ganda ng view ng Seoul Tower. Next time, diyan ko naman kayo ipapasyal mga Becky. Kahit ilang beses na ako nakakapunta dyan para naman maipakita ko rin sa inyo. Ayun nga at may namimigay pa ng leaflets. May libreng jaryo at may pa-candy. After nga ng medyo mahabang lakaran, sa wakas narating na namin yung restaurant ni Tita Lily. Welcome to Lilis Inasal. Diretso pasok na nga ang mga Becky. Alam naman ni Tita at ine-expect naman niya kaming pupunta. At pagpasok nga namin na walang tao, yun pala merong pinuntahan at naiwanang bukas ang pinto. Ganun kasi dito sa Korea. Hanggang dito na nga lang mga Becky. At samahan nyo kami sa part 2 food trip natin dito sa Lilis Inasal. Salamat ulit sa pagsama at sa walang sawang pagsuporta. Patuloy pa rin ako magbablog at mag-a-upload. Love! Annyeong!